Pusong Pinoy! Anyway, I am Pastor Del Buban. Siguro ako na lang muna yung medyo magpapakilala sa akin sa sarili ko. I am 32 years old. May isang asawa. Yes. May dalawang anak. Parehong boys. Ang name nila, David and Jonathan. Diba? Sa Bible, mag-best friend yan. Ang name ng wife ko ay Mary Grace Wong. I'm married to a Chinese, pure Chinese girl. And I'm a pure Filipino. If you have to know more about my love story, just log on to my website, you know. Hindi, kasi nakwento ko na yung love story ko actually kay Nico eh. Kaya nakapante ng onti yan dahil sinamahan niya ako mamasyal dun sa bilog. Saan ba yan? Sa ring. Yan nga, bilog nga yan, di ba? Okay. And I am the worship pastor of our church from River of God. So greetings to you. And greetings from River of God in behalf of the Filipino nation and Filipino channel. We send their greetings to you. God bless you all. Okay? Naiintindihan naman ba ako? Alam niyo ba, tuwing tatayo ako sa harapan ng mga kabataan, na-excite ako because it's really my heart na maka-inspire ng young people. Okay? And ako ay hindi graduate ng college sapagkat first sem lang ang aking narating sa college. Okay? Ay, high school graduate lang. I-consider ako. And medyo all glory to God, pero medyo marami-rami akong alam gawin. Tumutugtog ako, yes, nasa worship team kasi ako. Pag walang drummer, ako nagde-drums. Pag walang keyboardista, ako nag-keyboard. Pag walang gitarista, ako nag-gitara. Pag walang model, ako model. Teka, ako parang fill-in. Okay? And sama medyo several instruments ang kaya kong tugtugin. And marami pa akong nagpe-pray pa kay Lord na yung mga talent ko magamit for His glory. And nagugupit din ako. I've been in the theater for 10 years. Umaakta rin ako sa stage play. And I was a dance choreographer before. And I'm also a professional artist. I do exhibits in the Philippines. I paint. Oo. Sa school namin before, ako yung madalas isali sa mga balagtasan o declamation. Ups, of mercy. Something like that. And yung mga balagtasan. Narinig niyo na ba yung word na balagtasan? Yeah. It's makatang-makatang. Ako'y naririto sa hapong ito na sa inyo'y nakaharap. At ihahatid ang mensahe na mula sa ating may kapal. Pag ganun yun, yung parang napakakata. At naintindihan niyo na? Parang napaka-poetic ng dating. Pero alam niyo, lahat ng skills na yun, ng ability na yun, hindi ko yung nakuha ng basta-basta. Hinayaan ko lang yung Lord na mag-move sa life ko. Sino rito ang 13 years old? Wala. 14. May 13. Yeah. You know, bro, what's your name? Mark. Mark. Pwedeng Mark? Mark? Red Mark na lang. Mark o gusto mo Mark? Sige, just kidding. 13 years old, I started to lead the worship in our church. In a congregation. In a big congregation. 13 years old. And at the age of 14, I handled 8 Bible studies in a week in our village. Sabihin ko sana subdivision para social. Village na lang. Kasi doon sa amin, pagpunta sa Pilipinas, may malaking bahay doon. Yung pinakamalaking bahay doon, hindi yun yung bahay namin, yung katabi yung maliit. Yung squatter, yun yung bahay namin, yun nandun. Okay? And at the age of 14, I'm handling na noong time na yan is 8 Bible studies a week. At alam nyo guys, ang hinahawakan ko ay hindi kasing edad ninyo. Ang tinuturuan ko sa Bible study is from lolo, lola, nanay, tatay, ate, kuya, how do you brush your teeth? Lahat yun. Lahat ng pamilya tinuturuan ko. And amazingly, here's the good news. Amazingly, itong mga parents, itong mga oldies,
They were listening to me. At that age, 17, 18, nagka-counsel na ako about marriage. Yung mga mag-aasawang nag-aaway, yung mga parents na nag-aaway, nagbibigay na ako ng payo sa kanila. Sino naman ako may karapatan para magbigay ng payo sa wala pa naman akong asawa? Hindi ko pa nararanasan magka-girlfriend, no? Kasi wala pang sinasagot. Bibilis nyo, ha? Oo, hindi pa talaga eh. Hindi ako sinasagot kahit anong gawin ko panliligaw. But anyway, and simula nung 7 years old na born again ako, I received Jesus in my heart as my Savior and Lord when I was 7 years old. Yes, at young age, our neighbor invited me to go to a DVBS. Do you know that? Daily Vacation Bible School? Yes? And the pastor was, preaching and sharing about the Word of God. And he said, if you receive Jesus in your heart and repent from your sins, you will be saved. You will go to heaven, not to hell, to heaven. Mapupunta ka sa langit, hindi sa impyerno. Impyerno. Ako may nakakaalam nun, ha? Kala ko, sa Pilipinas nang kumakagat yun, eh. And I truly believe that. Sabi ko, wow. Kasi I grew up in a very, 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 very extremely, very poor family. To the point of, wala na. Sa amin sa Pilipinas, no? Isipin ko na lang kayong lahat mga foreigners. Ay, ako lang foreigner dito, no? Anyway, sa Pilipinas, naranasan ko yung hindi kumain ng 3 araw. Baka iba sa inyo dito, hindi na makapag-merienda, galit na galit na. Oh, Diyos, ba't mo ko pinabayaan, Panginoon? Wala akong makain merienda! Sa Pilipinas, 3 araw walang kain. I really experienced that. Kasi wala naman talagang pera, walang makain, kahit tutong sa kanin o yung sunog na kanin, kasi Pinoy tayo, kanin, di ba? Walang makuha. And I really experienced that. Case ng biscuits na flee natin, tapos sabay nilagay sa dingding, mga sako, and mga sirasa ng mga kahoy. Literally, yun ang tahanan namin. At wala kaming electricity, ang gamit lang namin ay, we call it gasera, o yung lamp, na ang para sumindi yun, ang laman nun kerosene. At pagka itim-itim ng usok nun, maputi ka pag natulog ka, pag gising mo, maitim ka na. Dahil doon sa usok. Talagang mapupupunas ka ang itim mo kasi dahil doon sa kerosene. And, ang hirap ng buhay. Pag pumapasok ko sa school, bago ko magkaroon ng baon, ng allowance, tanongin ko, anong high school, elementary, college, sorry. College. How much is your allowance? Noki naman. Between what? Alam niyo ba allowance niya? Sabi na lang, allowance. 20. That's how much in pesos? 20 euro. Bakit kung ganyan? Di naman. Per week? Grabe. Alam mo sa amin, nung i-experience ko, ang allowance ko ay 50 cents a day. Wow! 50 cents a day. Kung sa panahon ngayon yun ay 5 piso, 5 pesos. Wala akong mabili doon. Props lang yun. Bigyan may baon ako. Pero bago ko pa yung makuha, magtitinda ako. By the way, alam niyo yung katang Bahay Kubo? Bahay Kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, baktaw, patani. Pundon, patola, upot, kalabasa, at saka merong paalamanus, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya, at sa paligid-ligid, puno ng linga.
Actually, mga vegetables yun, di ba? Totoo yun sa buhay ko dahil lahat ng, sa paglabas ng bahay namin, puro gulay ang tanim namin. At kaya kahit hindi ko kabisado yung bahay kubo, kabisado ko yung gulay. Oo. Hindi ko pa rin napapanood yung VeggieTales yung time na yan. Pero may gulay kami. And para magkaroon ako ng allowance, kailangan kong magbenta. I need to sell the vegetables to our neighborhood. Friendly neighborhood. At nakakahiya yun para sa isang estudyante na katulad ko, na ang bebentahan ko ay walang iba kundi ang aking mga kaklase. Eh may crush pa naman ako dun sa isa. Maki mo, dala ko yung dala ko yung, ang tawag ng bilao, na punong-puno ng gulay at sisigaw ako, Gabi, kangkong, bili na kayo. Ang tagal nun, from elementary hanggang high school, hanggang na-develop yung pag nagkakaroon ng tono, Gabi! Kangkong, bili na kayo! Nagkatono na. Nag-evolve na ng evolve. Siguro din ako na-develop sa pagkanta. wala akong magawa eh. Talaga, Gabi! Kangkong! Bili na kayo! Siguro doon na-develop. And, pero you know what? Kahit na gano'n yung experience ko sa buhay, nung time na yon, never kong biniblame si God. Because I already received Him in my heart. Sabi kasi nung nagpipreach, you know, if you accept the Lord Jesus Christ in your heart and repent from your sin, you will go to heaven. You will have eternal life. Naiyak ako nung sinabi niya yun. Kasi nung una, hindi ko naintindihan English eh. Naintindihan ko naman. Grabe naman kayo. May English lesson din sa Pilipinas. Naiyak ako talaga dahil grabe. Yung impact nun sa akin, kasi coming from a very poor family, and we're striving so hard to live, just to eat 3 times a day. Tapos sasabihin ng pastor, if you receive the Lord Jesus in your heart as your Lord and Savior, you will have eternal life. Alam mo kung bakit ba ang tao kailangan mag-aral? Siyempre. Pero bakit kailangan ng kaalaman ng tao? Ha? Para sa trabaho. Makahanap ng magandang trabaho. Nakuha mo. Ano pangalan mo? Sino yung sumagot? Kenneth! Palapakan si Kenneth? At bakit naman kailangan ng trabaho? Para sa pera. Para sa pera. Very good. What's your name? Ang. Ha? An. Para si An? At bakit kailangan ng pera? Para mabuhay. Para mabuhay. Pangbili ng damit. 3 basic needs. Food, shelter, and clothing. Yan. Food, shelter, and clothing. Para mabuhay. Para mabuhay ang ano? Tao. Hanggang saan lang yung kayang buhayin ng food, shelter, and clothing? Alam mo ano lang yan? Your body. Your body. To live. Para lang mabuhay ang ating katawan. But the food and shelter and clothing, hindi yan mapapakinaban ng inyong mga kaluluwa. Are you hearing me? Those things ay never kailangan ng kaluluwa. At alam niyo kung anong pagkain ng kaluluwa? Awan ko na ituro na sa inyo. Sabi sa Bible, the Word of God. In Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. 4:4. Yes. Amen. At nung nasabi ng pastor, Jesus is the way, the truth, and the life. Diba sabi John 14:6, you know that? You know that verse? Yeah. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me, sabi ni Jesus.
Naniniwala ba kayo doon? Yeah. That He is the way, He is the truth, He is the life. So therefore, if He is the life, siya lang ang kailangan natin. If Jesus can give us eternal life, yun siya lang talaga kailangan natin. Marami kang pera, hindi ka niyan dadalhin sa langit. Marami kang damit, para kang modelo, weekly ang tindi ng supply ng damit mo. Hindi ka nag-uulit ng damit sa sobrang ang dami mong damit. In fact, yung mapawisan mo ng konti, tinatapon mo na. Ay, tapon. Diba? Pero hindi yan mapapakinabangan ng iyong kaluluwa. It cannot bring you to heaven. Kasi sabi sa Bible, kahit na nasa yung lahat ng pagmamayari dito sa lupa, pagmamayari mo Philippines, pagmamayari mo Vienna, buong Europe, China, sa iyo na, pero kung wala si Lord sa buhay mo, you are nothing. You are still dead. Do you understand? Young people, I came here all the way from the Philippines to tell you that all you need is Jesus Christ. Huwag niyong ilalagay yung inyong satisfaction sa gadgets, sa internet, sa material things, or even sa dreams ninyo. Siya yung hanapin ninyo. Ganda na mga kanta nyo kanina. Alam nyo, kung naiintindihan nyo yung kinakanta nyo kanina dito, hindi kayo nakaganito lang. Oh, happy day, happy day, you wash my sin away. Parang na-bored ka pa dun sa you wash my sin away. Alam mo ibig sabihin ng you wash my sin away? God saved you from death. Because you will surely die without Jesus. Because Romans 3:23, I don't know kung narinig nyo na to, for all have sinned and fall short of the glory of God. Understand? Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Now, kung lahat pala ay nagkasala, for all have fallen short of His glory, so meaning, everyone will die. Because of sin. Right? Paano kung wala si Jesus? Lahat tayo mga kasalanan. Lahat tayo mapupunta saan? Sa hell. Ha? Maaring narinig yun na to. But, gusto ko, ano nyo? Gusto lang maintindihan nyo itong maigi na pahalagahan nyo siya. Yung tinanggap niya. Sino rito tumanggap na kay Jesus as Lord and Savior? Taas ang kamay. I see. Baba ang kamay, thank you. Sino rito yung mga hindi pa talaga na-experience yan? Taas ang kamay. Okay. Sino ito naniniwala? Born again ka? Taas ang kamay. Alam nyo, hindi dapat tayo kahiyang magtaas ang kamay. Pagtaas pa lang ng kamay, kung mahihiya ka, hindi ka sigurado sa salvation mo. If you are sure of your salvation, pag taas ka ng kamay, dapat mataas. Okay? Okay na ba yan? Alright, litin natin. Sino rito naniniwala ka, born again ka? Taas ang kamay. Yes! 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 You should not be ashamed. You should not be ashamed of the gospel. You should not be ashamed saying, I am a Christian. Bigyan with conviction, sabihin mo sa sarili mo, I am a Christian. I am a Christian. I love Jesus. I love Jesus. Amen. Dapat di ka